Ka-express may last minute pero napakalaking adjustment para sa Gilas Pilipinas bago ang kanilang opening game sa 33rd SEA Games. At ito ay pabor na pabor sa ating national team. Official nang inanunsyo, napapalitan ni JP Erap si Allen Liwag sa final roster matapos nagtamo ng injury sa Liwag. Ang pagbabago ay agarang inaprubahan ng SEA Games organizers at kumpirmadong makakalaro si JP laban sa Malaysia sa mismong opening day ng torneo. Ang balitang ito ay agad nagbago ng landscape ng unang laro mula sa isang athletic, perimeter-oriented forward. Sa katauhan ni Liwag, lilipat ang Gilas sa isang mas physical, mas experienced at mas battle-tested big man sa katauhan ni JP. Sa konteksto ng international play, lalo na sa SEA Games, kung saan madalas maging scrappy at physical ang laban, ang ganitong klaseng adjustment ay maaaring maging decisive. Si JP ay hindi na bago sa Gilas system. Sanay siya sa international officiating. Sanay sa physicality at higit sa lahat, sanay siyang maglaro ng role-based basketball. Hindi niya kailangang maging primary scorer para magkaroon ng impact. Ang presence niya sa loob ay sapat na para baguhin ang depensa ng kalaban. Mula sa rim protection, box outs hanggang sa hard screens na magbubukas ng opensa para sa mga guards. Ito ay mahalaga laban sa Malaysia na umaasa sa structured half-court sets at opportunistic drives. Bagamat sayang ang pagkawala ni Allen Liwag na inaasang magbibigay ng spacing at mobility sa forward spot, malinaw na mas pinili ng coaching staff ang stability at experience sa critical opening game. Sa maikling preparation window at compressed SEA Games schedule, mas mahalaga ang isang player na kayang mag-adjust agad kesa sa isang i-integrate pa ng husto. At sa puntong ito, ang inclusion ni JP ay isang low-risk, high-reward decision. Technically, ang pagpasok ni JP ay nagbibigay sa Gilas ng mas solidong interior defense at mas malinaw na rebounding anchor. Ibig sabihin, mas makapag-full press at aggressive closeouts ang perimeter defenders dahil may safety net sa loob. Mas lalong lalakas ang loob ng mga guards na itulak ang tempo, alam nilang may veteran big na sasalo sa depensa. Ito rin ay nagbibigay ng flexibility sa rotations, lalo na sa mga lineups na may mas maliit at mas mabilis na wings. Sa psychological aspect, malinaw ang mensahe sa Malaysia at sa buong field. Handa ang Gilas mag-adjust at mas lalong palakasin ang lineup kung kinakailangan. Ang last-minute approval ng roster change ay patunay na organisado at proactive ang ating national team management. Hindi ito panic move, ito ay calculated reinforcement. At sa pagpasok ni JP, ang Gilas ay hindi humina kundi mas tumitibay. Sa opening game laban sa Malaysia, dala ng Pilipinas ang mas malalim na karanasan, mas matibay na loob at mas kompletong lineup. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling malinaw ang sentro ng plano at identity ng kupunan. Mas tumibay ang kampanya ng Gilas sa 33rd SEA Games matapos ang official na last-minute roster adjustments sa pagpasok ni JP kapalit ni Allen, na napilitang umatras dahil sa kanyang injury. Ang desisyong ito na agad na inaprubahan ng SEA Games organizer ay hindi simpleng emergency move kundi isang calculated upgrade na naglalayong palakasin ang loob ng kupunan bago ang kanilang opening game kontra Malaysia. Sa antas ng international basketball, lalo na sa SEA Games setting, ang karanasan ay kasing halaga ng athleticism. Dito pumapasok ang halaga ni JP bilang isang multi-window Gilas veteran at long-term PBA big man. Dala niya ang institutional knowledge ng sistema ng ating national team. Alam niya ang galaw, alam niya ang expectations at higit sa lahat, hindi na kailangan ng adjustment period. Sa isang torneo na dikit-dikit ang laro at mabilis ang turnaround, ang ganitong uri ng player ay critical. Ang pagkawala ni Allen ay isang setback, lalo na't inaasahan siyang magbigay ng mobility, switchability at perimeter spacing sa modern small ball sets ng Gilas. Pero sa pagpasok ni JP, nagbago ang profile ng frontline, mas naging physical, mas naging interior-oriented, at mas naging structured ang depensa. Sa halip na umasa sa speed at length sa forward spot, mas pinili ng coaching staff ang isang traditional big na kayang mag-anchor ng loob laban sa drive-heavy teams tulad ng Malaysia. Tactically, malinaw ang benepisyo sa presence ni JP sa ilalim. Mas may kumpiyansa ang perimeter defenders ng Gilas na mag-pressure sa bola at mag-switch aggressively. Alam nilang may veteran rim protectors sa likod na kayang mag-contest, mag-box out at mag-secure ng defensive rebound.
Ito ay direktang tutugon sa offensive tendencies ng Malaysia na kadalasang umaasa sa dribble penetration at kick-out plays upang makahanap ng rhythm. Sa offensive end, hindi inaasang magiging focal point si JP, pero ang kanyang role ay equally important. Ang hard screens niya sa pick and roll ay magbubukas ng driving lanes para sa mga guards tulad ni Ray Parks Jr. at Robert Bolick. Ang simpleng role niya sa rim ay sapat na para hilain ang help defender na magresulta ng open look sa perimeter. Sa ganitong paraan, hindi kailangang mag-score ng marami si JP para magkaroon ng malaking impact. Isa ring mahalagang aspeto ang mental edge. Ang inclusion ni JP ay nagdadala ng mensahe ng Gilas ay handang mag-adjust at mag-react ng mabilis sa anumang adversity. Sa opening game pa lang, ipinapakita na ng national team ang maturity at preparedness na inaasahan ng isang title favorite. Para sa Malaysia, ang biglaang pagpasok ng isang seasoned big man ay dagdag na problema kailangang sagutin sa loob ng maikling oras. Well, sa kabuuan, ang pagpalit kay Allen kay JP ay hindi lamang roster change, kundi strategic reinforcement, habang patuloy na iniikot ng Gilas ang sistema sa paligid ng kanilang core, nananatiling malinaw ang sentro ng kanilang identity at plano. Sa matchup level, ang Malaysia ay hindi kilala sa dominanteng interior scorers, pero umaasa sila sa penetration, quick cuts, at opportunistic second chance points. Ito ang eksaktong aspeto ng laro na kayang kontrolin ni JP. Bilang isang disciplined interior defender, mahusay siyang magposisyon kesa umasa sa raw athleticism. Sa international officiating, kung saan mas pinapaboran ang verticality at less whistle sa loob, ang ganitong skill set ay malaking advantage. So, ibig sabihin, mas counting foul trouble, mas tuloy-tuloy ang rotations at mas kontrolado ang depensa ng Gilas. Ang epekto nito ay direktang mararamdaman sa perimeter dahil may veteran safety net sa loob, mas agresibo ang maaring ipatupad ng coaching staff sa ball pressure. Ang guards ng Gilas ay maaring mag-full deny, mag-hedge ng mas mataas sa pick and roll, at mag-switch ng walang alinlangan. Ang ganitong defensive posture ay naglalagay ng Malaysia sa alanganin dahil pinipilit silang gumawa ng mabilis na desisyon, isang bagay na madalas magresulta sa turnovers laban sa mas athletic at mas disiplinadong koponan. Sa offensive execution, ang presensya ni JP ay nagbibigay ng mas malinaw na structure sa half-court sets. Hindi man siya primary scorer, ang kanyang gravity sa paint ay sapat para magbukas ng spacing sa weak side. Kapag siya ay nag-set ng screen at nag-roll, napipilitan ang depensa na mag-collapse, na siyang magbubukas ng kick-out opportunities sa shooters. Ito ay critical sa unang laro, kung saan ang early made shots ay kadalasang nagdidikta ng momentum at confidence ng buong koponan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.